Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Pinas News TV. Ito yung patot sa dahan between Senator Kiko Pangilinan and former Ombudsman Samuel Martires. Unang bumirada si Kiko Pangilinan tungkol ito sa SALN. Okay? Sabi ni Kiko Pangilinan, unahin ni Ombudsman Remulla ilabas yung SALN ni dating Ombudsman Martires dati. If anyone should lead by example, it is Martires. Baka sakali magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng SALN. Okay, bago ko basahin yung buwelta ni Ombudsman Martires, punta muna tayo itong pronouncement ng Supreme Court kaugnay dito sa paglabas ng SALN kasi pakitang gilas ang bagong ombudsman. Sabi niya, okay, full access na ang publiko. SALN, pwede nang makita. Kasi panahon ni Ombudsman Martires, restricted, depende, i-request mo, depende sa reason. Hindi basta-basta makakuha ng SALN ng mga public officials. Yun ang stand ni Ombudsman Martires. Kaya ngayon, na iba na ang patakaran ng bagong ombudsman, all out, sige, pakita. Ayun, di ba lumalabas na bida ang Ombudsman Remulla? Point number 1. Bakit si PBBM, bakit ang mga cabinet officials ayaw ipakita? Anong ibig sabihin nun? Di ba? Lead by example man kaya? So kung lead by example, ang presidente ang dapat mauna magpakita ng SALN. Wala, nagpaliwanag si E.S. Bersamin. Baka daw makompromise ang security ni BBM at saka mga cabinet officials niya, kaya hindi basta-basta ilabas. Ano ba kayo? Kung malinis ang kita, bakit mo itago? Hindi ko maintindihan yung makompromise ang security. Malayo. Kasi pakita mo man lang yung ano yung assets mo, ano yung liabilities mo, ano yung net worth mo, ganun lang. Paano maapekto ng security ng isang tao? Malayo. So, wala. So, hindi umepekto ang pakulo ng bagong ombudsman. Kasi kung pumayag lang ang Pangulo na ipakita ang kanyang SALN, talagang believe na ako. Sasaludo na ako. Ito na. Tunay na reform, pagbabago, tunay na transparency ito. But again, failure na naman ang Pangulo. Ito na sanang pagkakataon niya ipakita na wala siyang itinatago. Lead by example. Sinimulan na ni Ombudsman Remulla, dapat suportahan niya ang kanyang ombudsman. Hindi naman niya. Next, Supreme Court. Nagpayag ang Supreme Court ngayon lang sa issue na ito. Hindi rin basta-basta maglabas ng SALN ang mga Supreme Court justices and other judges o justices from Court of Appeal, sandigan, sa mga RTC, municipal. Hindi basta-basta. Depende sa sitwasyon. Ganon ang stand ng Supreme Court. Parehas sila sa stand ni former Ombudsman Martires. Bakit? Kasi galing siya sa Supreme Court. Si E.S. Bersamin, galing din siya sa Supreme Court. Iyan talaga ang standard. Hindi basta-basta. Ang problema ng ating ombudsman, I don't know kung anong naisip niya. Open! Maganda, open. Kaya lang, hindi naman siya sinuportahan ng Malacanang. So, useless ang kanilang. Nakakatuwa po ang mga senador, kongresista, nauna na Mabuti pa ang mga senador at kongresista willing ilabas. Bakit ang executive ayaw? Ito naman, birada ni
Ombudsman Martires. Sabi niya, why didn't he let his wife Sharon Cuneta state her assets and liabilities in his SALN? Oh, pwede mang joint, di ba? He's the one violating the law. Actually, not me. Wala akong itinatago. So, ganun ba ang SALN ni Senator Pangilinan? Siya lang? To me, dahil public figure siya, dapat isama niya ang wife niya. Wala, siya lang pala. So, nakakita ng butas. So, gusto niyo ng transparency, isama mo ang wife mo. Magkano? Total, artista man kaya si Sharon. Pinaghirapan niya yon. What's wrong kung milyones ang kanyang net worth? Total, pinaghirapan. Bakit ayaw ipakita? Ay, nako, talagang ito sa opinion ko lang ito may ongoing effort na demolition job laban dito kay Ombudsman Samuel Martires, or ginagawa nila ito, focus sila sa secret decision daw ng dating ombudsman para ma-deflect ang attention ng tao dito sa flood control anomaly, kasi nga sobrang apekto na ang ekonomiya ng bansa nang dahil sa flood control issue, corruption issue na ito. At wala na, bumababa na ang ating ekonomiya. Dollar, bagsak ng peso. $1 is to 59.19 centavos. 59 pesos 90 cents. I don't know. That was kahapon. I don't know mamaya o ngayon anong closing. Kawawa ang bansa. Investors confidence, mababa na. Umaalis ang mga namumuhunan. Pupunta na sa kalapit bansa. At ang kawawa, mawawalan tayo ng magandang trabaho. Mismo na ang former Bangko Sentral official Cora Guidote, Investment Relations Officer. Sinabi niya talagang nagkaroon na talaga ng pull out ng mga investors dahil dahil sa talamak na korupsyon. Yun na po ang tatak Bagong Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo.